umaga pong muli sa atin lahat mga kapatid. Papuri at pasasalamat natin sa Panginoong Diyos na buhay na tayo ay binigyan na naman po niya ng bagong buhay, bagong kalakasan sa mga sandaling ito. At kalakip ng aking panalangin na sana ay ligtas po kayo sa inyong mga lugar, lalo na po sa nakalipas na araw ay dumaan po sa ating bansa ang bagyong si Odette. Marami po ang napinsala sa inyong mga lugar at na binaha ng tubig baha na nakikita po sa telebisyon na balita. At mga kapatid, mag-ingat-ingat po kayo na laging manalangin sa Panginoong Diyos na buhay na kayo po ay tulungan, at ganun din po sa mga tao na nagtatrabaho sa gobyerno para kayo po ay mahatidan ng mga pagkain, pangangailangan po ninyo at kayo po ay ligtas. Amin po ba mga kapatid? At dire-diretso na po ako na magtalumpati at magbahagi ng mga aral at ibanghilyo mula po sa banal na kasulatan, bagamat alam ko at batid na ang iba po sa ating kapwa ay ayaw po nilang makinig sa aral at ibanghilyo sa banal na kasulatan. Marahil ay iniisip po nila na sila po ay exempted, o kaya ayaw po nilang makinig o ayaw po nilang magpasakop sa pamamahala ng Panginoong Diyos na buhay. At papuri at pasasalamat po sa Panginoong Diyos na buhay ay napakabuti po niya. Hindi po siya nagpabaya hindi rin po nagkulang. Tayo po ay kanyang tinutulungan, maging sa financial man o sa mga pagkain, at maging sa mga aral at ibanghilyo mula po sa banal na kasulatan. At dito na po ako, mag-umpisa po tayo mga kapatid. Kung mayroon po kayong Bible po dyan, ikipagbukas po kayo sa akin sa John chapter 16 verse 16 to 24 po. At sa mga wala pong Bible po dyan ay makinig at tayo po ay magbulay-bulay sa mga aral at ibanghilyo, at nawa ay samahan po tayo ng banal na Espiritu ng Panginoong Diyos upang madali po nating maunawaan ito. At dito sa umpisa sa verse 16, sa John chapter 16 verse 16 to 24, sa verse 16 po, sinabi ng Panginoong Diyos, dito nang siya po ay namalakaya ay naghayag ng mga salita po niya, at kasama po niya ang 12 niyang apostol at ng mga tao na nakikinig po sa kanyang mga aral at ibanghilyo. Ganito po ang kanyang pagkasabi doon: sa maikling sandali ay hindi po na ninyo ako makikita, at sa madaling panahon ako'y muli po ninyo akong makikita. Ito po ay patalinhaga po na kanyang binanggit, at ito po ay pinagbilinan po niya ang mga tao kung ano ang dapat gawin, kung bakit po siya bago po siya madakip ng mga Romanong sundalo para ito po iharap po sa mga Sanhedrin yata. Yun, yung mataas ang katungkulan upang siya po ay litisin. Dito po siya nagpahayag ng mga salita na ating mapapakinggan o mababasa po natin dito sa John chapter 16 verse 24 po. At dito po ako mag-umpisa sa John chapter 16 verse 20 to 21 po. Dito babasahin ko po: katotohanan sinasabi ko sa inyo na kayo'y iiyak at tatangis, subalit ang sanlibutan ay magagalak, kayo'y malulungkot, subalit ang inyong kalungkutan ay magiging kagalakan. Sa verse 21, kapag ang babae ay nanganganak, siya ay nahihirapan sapagkat dumating na ang kanyang oras, ngunit pagkapanganak niya ng sanggol ay hindi na niya naalala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkapanganak ng isang tao ng sanlibutan. Amin po ba mga kapatid? Ito po ay sa ating kapanahunan, ito po ay nagsasalarawan ng ating pamumuhay. Mga kapatid? Yung kung minsan nawa ay sa pagkapanahon ito, marami po ang ayaw po makinig sa aral at ibanghilyo ng Panginoong Diyos. Dahil dito nangaral po, magpahanggang ngayon ginagamit pa rin po ito ng mga tigapahayag ng salita ng Panginoong Diyos,
ang kanyang mga talata o salita. Ano po, na magsilbing inspirasyon o pagkain ng ating espiritual na pamumuhay. Matalinhaga po ito mga kapatid. Kaya mga kapatid, kung kayo po ay nagdaranas ng kalungkutan o kagalakan, ito po ay nakasaad na po ito sa banal na kasulatan. Ano po mga kapatid? Yan na tayo po ay na dumadaranas na po ng maraming pagsubok at mga kagalakan na kung minsan hindi po natin namamalayan na tayo po ay nagagalak, kung minsan nalulungkot din po. Ano po mga kapatid? At sa Kalbaryo ng Panginoong Diyos, sa kanyang dinanas nang siya po ay pako sa krus ng Kalbaryo upang tayo po ay maligtas at hindi po mapahamak kung tayo po ay namananatili ang kanyang salita sa ating puso, isipan na pagbulay-bulayin po. Ano po mga kapatid? Dahil ang regalo ng Panginoong Diyos po sa atin ay ang kanyang anak na sinasabi doon po sa John chapter 3 verse 16. Kaya ganito ang pagkasabi, ganun na lamang ang pag-ibig ng Panginoong Diyos sa sanlibutan, kaya pinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Ano po mga kapatid, mayroon na po akong naunang talumpati dito na may pamagat na what did you get? What did you get within Christmas gift in season day? Yun po ang topic po doon sa nauna ko pong talumpati, dahil mayroon pong tatlong bagay doon na nakapaloob sa isang tao. Ano po mga kapatid? At ngayon, dito naman ay iba po ang kagalakan at kalungkutan ang aking sasalaysay na pinatunayan ni Propeta Isaias dito sa chapter 53 verse 4 and 5. Ibabasa ko po mga kapatid kung paano dumanas ng paghirap ang Panginoong Hesus nang siya po ay dala-dala po niya ang krus upang sa kanya pagkapako. Dito sa verse 4 sa Isaiah chapter 53 verse 4 and 5. Sa verse 4, tunay na kanyang pinasaan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayon may ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Sa verse 6 ay 5, ito, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan, at ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Amin po ba mga kapatid? Yan po ang nagpapatunay na tayo po ay tinubos sa krus ng Kalbaryo ng Panginoong Hesus. Huwag po ninyong baliwalain ang pagsasakripisyo ng Panginoong Diyos natin na ang kamanyang mga salita sa banal na kasulatan. Ito po'y napaloob po doon ang Holy Spirit na siya pong gagabay po sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga aral at ibanghilyo. Yun po ang hindi alam ng marami. Kaya naniniwala po sila na mayroong Diyos, pero sa bibig lamang po, wala po sa puso ang kanilang pananampalataya. Kaya marami po ang napapahamak. Kaya nagkakaroon po sila ng kalungkutan sa pabuhay na kung minsan hindi ko na po babanggitin, alam na po ninyo ang mga ito. Na sana ay pamuhay po ninyo kung kayo po ay isang lingkod ng Panginoong Diyos upang magsilbing ilaw ng mga inyong kapwa o ng ating kapwa. Mga kapatid? Lalong-lalo na po kung tayo po ay lagi po tayong nawala ng trabaho, lalong-lalo na sa mga kapanahunan na maalala po natin na mga dumanas po ng bagyo, ng mga tubig baha sa iba't ibang lugar, ay halos masisi po nila kung sino ang may kasalanan o kaya bakit nangyayari po sa amin ang ganito. Sinasabi nila na magpapasko pa naman, nawalan pa kami ng bahay, inanod ng baha. Dito panay po ang reklamo ng mga tao, mga kapatid. Dahil na kung minsan pag ibinigay ng Panginoong Diyos na ang kanilang kahilingan, at nagrereklamo pa rin po sila
dahil nakakaramdam din po sila ng kapaguran ang kanilang mga pangangakatawan, imbis na puntawan po ang bahay sinagoga, ang bahay ng Panginoong Diyos kung saan tipanan ng mga tao para sila po ay maglingkod o magsumamba, ay hindi po, iba po ang kanilang napupuntahan para sa kanilang kasiyahan ng kanilang pansariling mga pangkasiyahan. Tama po ba o mali po, mga kapatid? Kaya nawa ay maunawaan po natin ang mga ibanghilyo na na sinasabi ng Panginoong Diyos na tayo po ay magbalik loob at humingi ng kapatawaran sa Kanya, at mabuti man o masama ang ating ginawa, nababatid po ito ng Panginoong Diyos. O ano po, mga kapatid, kasi ano man po ang ating pasan-pasan problema, at hindi ko rin po alam kung anong kalagayan ng bawat isa po sa atin, nagpayo pa rin po ang dito sa banal na kasulatan sa Kawikaan chapter 3 verse 5 and 6. Ano po, mga kapatid, babasahin ko po. Sa Panginoon ay buong puso kang magtitiwala at huwag kang manalig sa iyong sariling pangunawa. 6, sa lahat ng iyong mga lakad, siya iyong kilalanin at itutuwid niya ang inyong mga landasin. Amin po ba, mga kapatid? Papuri at pasasalamat ko sa Panginoong Diyos, at naihatid ko naman po ang minsaheng ito na siya po ninyong pagbulay-bulayan, bagamat alam ko at batid na hindi alam ng iba ang mga minsaheng ito, at ayaw po nilang pakinggan, at ayaw din po nilang magpasakop sa kaluwalhatian at kabanalan ng Panginoong Diyos. Tama po ba o mali po, mga kapatid? Kung ganyan po ang kung kayo po ay nakikinig at salita ng Panginoong Diyos, o kayo nagbabasa ng banal na kasulatan, ganito po ito, mga kapatid, kung paano kikilos ang banal na espiritu sa inyong buhay. Gamitin mo ang inyong puso, gamitin mo ang inyong mata, at gamitin mo rin po ang bibig at dila po sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Doon po kikilos ang banal na espiritu ng Panginoong Diyos na sa inyo, at doon po ninyo maririnig ang kanyang tinig, at kung minsan ang mga salita ng Panginoong Diyos dito sa banal na kasulatan ay kumukontra po ang inyong budhi. Tama po ba o mali po, mga kapatid? Ganun po ang kumilos ang banal na espiritu na kayo po ay palalahanan, bagamat kumukontra po ang inyong mga konsensya. Kung ano po, na pag binasa mo po ito ang banal na kasulatan, ay parang kwento o kategory o series lamang po. Pero nandun po ang mga salita ng Panginoong Diyos na ating pagbulay-bulayan at siya nating panghahawakan. Ano po, mga kapatid? At hindi naman po summarize mo lahat ng mga talata dito. Yun lamang po alam po ninyo na maintindihan. Yun din po ang isummarize po ninyo ang salita, at manalig po kayo ay ito po ay kikilos po sa inyong buhay ang Panginoong Diyos o ang kanyang banal na espiritu. At dito na po ako sa panghuli ko pong talata na ibabahagi po, mga kapatid. Dito balikan po natin dito sa John chapter 16 verse 23 and 24. Ano po, mga kapatid? Sinabi ng Panginoong Diyos dito, sa araw na iyon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anuman katotohanan. Sinasabi ko sa inyo, kung kayo hihingi ng anuman sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya ito sa inyo. 24, hanggang ngayon wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko, kayo'y humihingi at kayo'y tatanggap upang maubos ang inyong kagalakan. Amin po ba, mga kapatid? Nawa ay makatulong ang mga mensaheng ito at aral na ating pagbulay-bulayan, na siya nating panghawakan, mga talata at ibanghilyo ng Panginoong Diyos, na siya natin dadalhin sa ating pagmumuhay na ito. Mas mahigit po na mahalaga ang ating topic na ibanghilyo, at tayo po ay dadako po sa kabanal-banalang trono ng biyaya ng Panginoong Diyos, upang tayo po ay iligtas po niya sa bawat sandali po, mga kapatid, na sana ay makatulong ito sa inyong pag-isa at pag-isip, at kayo po ay magpuri at magpasalamat at kumanta po siya sa kantaan po ninyo siya at papurihan
ng iyong alam po ninyong mga kanta upang malubos po ninyo ang kagalakan sa puso ninyo. Sa puso at ano po mga kapatid, mahipo ang awa at pag-ibig sa atin ng Panginoong Diyos na buhay. Kaya maraming salamat mga kapatid sa inyong pakikinig at sa aking mga talumpati. Nawa ay makatulong ito. God bless po mga kapatid. Ingat po. Naway pagkaluban kayo ng banal na Espiritu ng Panginoong Diyos at siluan po kayo ng kanyang banal na dugo at iligtas po kayo sa anumang panganib at anumang kalagayan po ninyo. Nawa ay bigyan po tayo ng pagkain natin sa araw-araw na ano po mga kapatid. God bless po sa lahat at Merry Christmas o advance maligayang Pasko at manibagong taon po sa ating lahat. Bye-bye!